Sa ibang balita, may panibagong disqualification case na isinampa laban kay Senadora Grace Poe sa COMELEC kaninang umaga. Isa namang dating dekano ang naghain nito para pigilan ang pagtakbo ng senadora sa susunod na eleksyon. Habang abala si Senadora Grace Poe sa MRT hearing sa Senado kanina, isa na namang panibagong disqualification case ang isinampa laban sa kanya. Ngayon naman, mula kay dating University of the East College of Law Dean Amado Valdez. Tulad ng mga naunang petisyon, sumesentro ito sa pagkwestiyon sa citizenship at residency ng senadora sa kanyang pagkapangulo sa election 2016. Gate ni Valdez, kakaiba ang mga argumento ng kanyang inihaing kaso. Sa batas ho, sa Constitution, ang natural-born citizen hindi na kailangan gumawa pa ng hakbang para maging natural-born citizen. Sa kanyang petisyon, iginigit na kung natural-born citizen man ang senadora, nawala na raw ito nung nirenounce niya ang kanyang Filipino citizenship noong 2001 para maging American citizen. At ayon pa sa batas, hindi na ito maibabalik pa kahit na nag-reacquire pa siya ng citizenship. Lumalabas daw na repatriated citizen lang si Poe sa ilalim ng Republic Act 9225. Sa pangalawang argumento, hindi rin daw kompleto si Poe sa kanyang 10-year residency requirement na kailangan ng sino mang tatakbo sa pagkapangulo. Perpetual disqualification ang inihain ni Valdez laban kay Poe. Ibig sabihin, sakaling maaprobahan, hindi na maaaring tumakbo si Poe sa anumang posisyong nangangailangan ng natural-born status. Wala rin daw itong kinalaman sa pagiging foundling ni Poe. Brother Bernas, once you lost it, para hong treasure yan eh. Pag binitiwan mo na yung citizenship nyo, nawawala na yan. Sa pahayag ng legal counsel ng senadora na si Attorney George Garcia, sinabi niyang pasok sa 10-year requirement si Poe dahil nasa Pilipinas na siya simula noong 2004 nang mamaya pa ang kanyang amang si Fernando Poe Jr. Handa rin umano silang humarap sa mga ganitong kaso. Ito na ang ikalimang kasong isinampa laban sa senadora. Inaasahang lalabas ang desisyon ng Senate Electoral Tribunal kaugnay ng kasong inihain ni Rizalito David sa susunod na linggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.